Hello everyone and welcome back to my channel. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, this is Supersonics Investing at gumagawa ako ng videos about my dividend investing journey sa Philippine stock market. So ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa isang stock na hawak ko, which is RCR. So disclaimer lang, pag may pinapakita ko mga stocks dito sa aking portfolio, hindi ibig sabihin ito na ganito din yung mga stocks na bilhin ninyo. Make sure na gawin nyo ang sarili nyong pagre-research at pagde-decide kung gusto nyong mag-invest sa Philippine stock market. So ngayon ang pag-usapan natin ay itong RCR. So andito tayo ngayon sa aking pera account or pera portfolio, and since si RCR ay isang REIT stock, so kaya mabibili natin siya dito sa pera portfolio. So ano nga ba yung pag-uusapan natin kay RCR? So dito nga meron akong 3,600 shares ng RCR and ang average cost ko dito ay 6.86 pesos. So ngayon trading siya at 7.10 pesos. So bakit natin pag-uusapan si RCR? So nandito ako ngayon sa PSE Edge website and nandito nga tayo ngayon sa RCR and meron ditong nakalagay na disclosure, which is acquisition or disposition of assets. So kung titingnan natin yung disclosure na to, ang pinapakita lang dito ay magkakaroon sila ng asset infusion at ang idadagdag nila ay 6 malls. So pag-usapan natin ang mga properties na ito at kung anong mangyayari kay RCR. So, dito muna tayo pumunta sa kanyang current shares outstanding. So, yeah. Ngayon, ito yung common shares outstanding ni RCR sa current shares niya, no? So, meron siyang 19 billion 0.5. So, ang sabi doon sa disclosure ay magkakaroon sila ng asset for share swap or property for share swap. Ang kapalit nun ng 6 malls, ito yung listahan ng 6 na malls, no? 2, 4, 6 malls. Ang kapalit nito ay shares. So, ibig sabihin, mag-i-issue sila ng bagong shares kapalit ng properties. So, ilang shares ang i-issue nila? Ito, nakalagay dito, 1,287,562,302 common shares. So, ayan. Ito yung nilagay ko dito na additional na shares na kailangan nilang i-issue para makuha nila yung 6 properties na yon. So, with the current common shares outstanding, i-add natin yung bagong shares. Kung mangyari na yung property for share swap na yon, magkakaroon na sila ng common shares outstanding na 20.8 billion. So, ngayon, si RLC, which is ang sponsor company ni RCR, meron siyang current holding na 10.8 billion. At pag in-issue nila yon, yung bagong shares, magkakaroon na siya ng 12.1 billion. So, from 55.67% na percentage ownership ni RLC or Robinsons Land Corporation, magiging 58.41%. So, yan yung nakalagay dito sa kanilang disclosure. Yan. From 55.67% magiging 58.41%. So ngayon, ang total non-public shares ay 10.9 billion. Pag nangyari yon, magiging 12.2 billion na. So magiging 55.82 magiging 58.55. Sa public naman, 8.6. So walang pinagbago, magiging 8.6 pa din. So, ang nangyari dito, bumaba yung public float from 44 to 41. So, sa tingin ko, safe pa naman to dahil yung minimum public float requirement ay 33.33%. So, kung magpaplano naman silang mag-infuse ulit in the future, kailangan nilang gumawa ng block sale transaction para pataasin ulit itong public float to around more than 40%. Kasi para hindi nila ma-hit yung
minimum requirement na 33.3 or mag-below sila doon. So ngayon, ito yung magiging epekto nun or nitong property for share swap sa shares na hawak ninyo. So dito nga for example, meron akong 3,600 shares. So ito yung hawak kong shares. Kung mapapansin niyo, kung i-divide natin yan sa common shares outstanding, ito yung percentage ownership ko sa RCR. So dahil nga nag-issue sila ng panibagong mga common shares, kaya tataas yung total common shares outstanding. So ang mangyari, bababa din yung percentage ownership natin dahil doon sa property for share swap. At yan yung tinatawag na dilution of shares or dilution of shares ownership. Kaya ang maganda dito, dapat yung mga properties na pinasok ni RLC kay RCR, dapat maganda yung kita nun para hindi naman maapektuhan yung kita natin as a dividend investor. So ngayon, ano nga ba yung mga properties? Pag-usapan naman natin yung mga properties na ipapasok at ano ba yung current properties meron si RCR ngayon. So ito yung kompletong listahan ng mga properties ni RCR. So meron siyang 17 office buildings at meron ding 21 malls. So isa-isahin na lang natin yan pag tingin or i-check nyo na lang yan kung gusto nyong pakita isa-isa yung mga assets na yan. So titingnan natin, meron siyang 17 office buildings, merong malls, 21 malls na located sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So yun nga ang plano nilang 6 properties. Ayan, meron ditong Robinsons Dumaguete, Robinsons Tagaytay, Robinsons Iligan, Robinsons Galerias South, Robinsons La Union at Robinsons Naga. So lahat ng 6 properties na yan ay malls. So ibig sabihin, kapag gusto mong mag-invest sa RCR, nag-i-invest ka din sa mga malls na ito at yung mga renters doon, partly kikita ka din dahil yung rental income na matatanggap ni RCR ay ibibigay nila as dividends sa mga shareholders. So ito yung mga gross leasable area ng mga properties na ito. So madadagdagan na yung GLA ng mga properties na nandito sa portfolio ni RCR. So ito din yung mga occupancy rate. Mahalagang tingnan nyo yung mga occupancy rate dahil dito makikita kung lahat ba ng mga pwesto doon ay may nagre-renta. Dahil kung walang nagre-renta, wala tayong rental income at wala tayong matatanggap na dividend kung ganon. Kaya mas maganda na more than 90% yung occupancy rate. So ginawan ko na ng chart yung bagong allocation based sa kung saan naka-base yung mga properties na yon. So 85.2% ay nasa Luzon and Visayas ay 9.3% at sa Mindanao ay 5.5%. So, yun lang muna ang i-discuss natin about kay RCR dahil dun sa disclosure na yon. And yun, kayo na mag-decide kung gusto nyong mag-invest kay RCR base sa mga nakikita ninyo, kung maganda ba yung mga malls na ipinasok nila sa kanilang portfolio.